Ito ang nakuhang impormasyon ni Vice President Sara Duterte sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan na unti-unti na nilang nararamdaman ang paglapit ng panahon kung saan malapit nang matapos ang Administrasyong Marcos, na isa-isa na silang gumagawa ng plano upang ayusin ang kanilang pag-alis ng bansa, ang pagbili ng mga ari-arian upang kanilang pagtaguan kung saan hindi na sila mahagilap sa sariling bayan na kanilang pinagmulan. Ito ay isang pamamaraan upang takasan ang kanilang pananagutan sa taong bayan na malaki ang ginawa nilang kasalanan sa pangloloko sa sariling bayan na kanilang pinaglilingkuran. Ang kuhanin ng pera ng taong bayan para sa kanilang ikayayaman. Dahil kung mananatili sila sa sariling bansa ang mga politikong ito, sa oras magpalit ng presidente, tiyak na kulungan ang bagsak ng mga ito, natatapos sa kanilang paghahari sa politika at kapangyarihan, na magiging hustisya ng taong bayan laban sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan. Eto, panoorin nyo. The reports of properties of politicians abroad is shocking. You will see list of properties in Spain, France, the United Kingdom, the United States of America, Australia. And you would be surprised, some of these politicians are neophyte politicians. To have amassed so much money to buy properties abroad. Relatives with golden visas, kapatid, pamangkin, tatay, nanay, easily $500,000 to invest in a golden visa. And you would be surprised, before they were politicians, they had nothing, no properties at all, not even $500,000 in their bank account. Sino sa tingin nyo ang Vice President ni Sara Duterte na magiging banta sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan na tutugis at papanagutin ang mga ito sa batas? Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Apat ang nakikita ko na maaring maging vice-presidente ni Sara Duterte. Una, si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ang isa sa pinakamahusay sa larangan ng batas, na isa sa mga lumalaban sa Senado sa imbestigasyon upang panagutin ang mga politikong sangkot sa korupsyon na patuloy na pinagtutulungan dahil sa kaalaman at katalinuhan nito na hindi nadidiktahan nakakampi ng taong bayan. Pangalawa ang Vic Rodriguez na isa rin sa pinakamahusay sa larangan ng batas na naging gabinete ni Marcos, na nagbulgar ng korupsyon sa Administrasyong Marcos. Dito niya nasaksihan kung anong klaseng mga politiko ang nagpapatakbo ng gobyerno, na nagkakapareho ng dahilan ang pag-alis ng dalawang ito na nagpapatunay na wala sa ayos ang gobyerno ni Marcos, na patuloy na nagsisiwalat at nagpapaalala sa taong bayan na naghahatid ng kaalaman. Pangatlo, Greco Belgica, na isa rin abogado na naglingkod bilang Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte, na matapang na nakikipaglaban sa korupsyon na pinag-initan din ng mga politiko sa Kongreso. Dahil sa mga nalalaman nito ang ungkatin ang mga tinatagong lihim ng mga politiko sa gobyerno, na isang dahilan kung bakit tinanggal ni Marcos ang PACC na magiging banta sa kanyang administrasyon, na hawak ng taong ito na yayari sa kanila. Pang-apat, Alan Peter Cayetano, na isa rin sa mahusay sa larangan ng batas, na naging running mate ni Rodrigo Duterte sa eleksyon para sa pagka-vice-presidente, na isang magaling at matalinong senador na may prinsipyo na lumalagay sa tama, na kilala rin na defender ng mga Duterte na nagpahiya kay Marcos sa debate noong 2016. Ito ang maaaring maging vice-presidente ni Sara Duterte, natutugis sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan na magbibigay ng hustisya at yayari sa mga ito. Malaking pagkakasala nito sa taong bayan na ginagamit sa pangsariling interes sa pera at kapangyarihan. Ngayon, sino sa palagay nyo ang nasa isip nyo na maari sa apat na ito ang maging vice-presidente ni VP Sara na kanyang pagpapatakbo sa pamamagitan ng kamay na bakal upang mawala na ang katiwaliang ito sa ating gobyerno na nagpapahirap sa mamayang Pilipino? Kay Marcos, yung sinasabing
dapat mag-alyansa ang pink at liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss Opo. of death para sa liberals, kiss of death para sa pink. Opo. Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. So, Walang sir, naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Di sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo, like nyo at magkomento.